Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang story na ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw. Naisipan ko lang na ibahagi ang kwentong to sa inyo dahil isa rin ako sa masugid na taga-subaybay nitong channel. Miss Kalye, tawagin mo na lang akong Ando. Mahilig kasi akong magsuot ng sando. Ang ikukwento ko sa iyo ay naganap pa noong ako ay 19 na taong gulang pa lamang. Namamasukan ako noon sa Bulacan bilang taga-deliver ng tubig. Hindi ko nakilala ang may-ari ng tubigan nang pumasok ako. Tanging si Mang Anton lang na siyang pinakamataas sa tubigan at tila inspektor ang tumanggap sa akin. Ang sabi, nasa bakasyon daw ang mag-ina na may-ari ng water station dahil kamamatay lang daw ng padre de pamilya. Naging maayos ang trabaho ko sa water station at okay naman ang sahod. Nakakasapat naman sa pangangailangan ko ang halaga. Naging magilaw sa akin ang mga customer dahil hindi naman sa pagmamayabang pero gwapo kasi ako at nakalabas palagi ang maskulado kong mga braso. Ando, ikaw nang mag-deliver ng tubig doon sa bahay nila Ma'am Griselda. Isang araw ay utos sa akin ng boss ko sa water station. Napakunot noon naman ako at nagtanong ng may pagtataka. Ma'am Griselda, yung may-ari ba nitong water station? Ang bahay kasi ng may-ari at ang tindahan na kinatatayuan ng tubigan ay magkalapit lang halos. Nasa gawing likod ang bahay. Nakapunta na ako minsan doon. Minsan na rin kasi akong inutusan ni Mang Anton na magdilig ng mga halaman at bulaklak na nasa unahan ng bahay, kaya alam kong puntahan. Oo, biglaan daw kasi ang uwi mula sa Palawan, hindi nagpasabi. Wala silang tubig doon, sagot sa akin ni Mang Anton. Baka kasi magulat Mang Anton, hindi ako kilala eh. Tumawa si Mang Anton. Sinabi niyang naibigay niya sa messenger ang biodata ko, kaya wag daw akong mag-alala. Pero upang makasigurado, sinuot ko na lang din yung uniform namin sa tubigan, kahit tinapyas ko ang manggas noon. Nang makarating ako sa bahay ni Madam Griselda, ang unang sumalubong sa akin ay ang napakagandang babae, at hindi siya. Hindi ako nagkamali. Yun nga ang magandang anak ni Ma'am Griselda na si Maricris. Maganda siya at mahubog ang katawan. Nakakagulat talaga. Parang bagay kami. Bagay sa kama. Hello? Kuya, kanina pa ako nagsasalita dito. Undag sa akin ni Maricris. Napakurap naman ako. Sandali na pala akong nawala sa sarili dahil sa ganda at kinis ng kutis niya. Pasensya na ma'am. Ang ganda niyo ho kasi. Inirapan niya ako. Ang sungit niya. Kuya, ang sabi ko pakipasok na sa loob yung tubig. Pakibuhat mo na sa dispenser. Sinunod ko ang sinabi niya. Ganado pa nga ako kasi nga maganda siya. Nagpa-cute na rin ako. Hindi ko nga alam kung saan ko kinukuha ang tibay ng mukha ko. Pero kasi, type ko talaga siya. Ang unang beses na pagpapakyut ko kay Maricris ay nasunda ng 1, 2, hanggang sa mag-anim na beses. Ngunit ang sa ika-6, kinagulat ko nang datnan ko siyang may kasamang ibang lalaki. Sayang, gabi pa naman nung ipa-deliver ng Mang Anton sa akin yung tubig. Plano ko talaga noon na formal siyang ligawan, kaya may dala pa akong tsokolating palaman. Yun kasi ang sabi ni Maricris, na kung aakyat daw ako ng ligaw sa kanya, tsokolating palaman daw ang dalhin ko. Kaso, may nobyo na pala siya. Grabe, napakapaasa niya. Pinaasa ka ba? Itatapon ko palang sana ang tsokolating palaman sa basurahan na nasa labas ng bahay nila Maricris
nang bigla akong untagi ni Madam Griselda. Nalaki ang mga mata ko. Iyon ang unang beses ko siyang makita sa personal. May mga litrato siya sa water station, pero iba pala ang ganda niya sa personal. May pagkaloka talaga yung anak ko. Pasensya ka na. Pagpapatuloy ni Madam sa pagsasalita at nilapitan niya ako. Sobrang pogi mo na nga, dinedma ka pa. Yang pagkamoreno mong yan at muscle mo, naku, ilang araw ko na yang napupuna. Nakasuot siya ng roba at may hawak na kupita ng alak na ginagamit ng mga sosyal na tulad niya. Ang mga sinabi niya ay hindi na bago sa akin. Marami nang nagsabi noon, alam ko na yon. Sa totoo lang, Miss Callie, nagtaka ako kung bakit nasa labas ng bahay niya si Madam, gayong may kadiliman na sa pwesto niya at malamok panigurado doon. Pero mas labis akong nagtaka nang harap-harapan niyang ililis ang roba niya. Na tila ba sinadya niyang ipakita sa akin na wala siyang suot na anumang panloob. Napalunok na lang ako sa harapan niya at para bang lalagnatin ako ng oras na yun. Natural na reaksyon yata yun ng isang lalaki o baka ako lang. Kung gaano naman kasi kakinis ang anak, gayon din ang nanay. At anak ng 7 tupa, kung anong suplado ng anak, mukhang palabigay naman ng nanay. Nang makalapit kasi siya ay bigla niyang kinuha ang palad ko at marang pinahaplos sa akin ang nakakaakit niyang katawan mula sa makurabang bewang paitaas. Alam mo, malungkot ako, ani ni Madam sa nangaakit na tono. Sa tagal na kitang nakita, malimit kong mahuli ang mga pilyo mong pagsulyap sa katawan ng anak ko sa tuwing makikita mo siya. Sabik ka rin, tama? Hindi ko siya masagot na hindi naman, dahil amo ko siya. Sabi nila, kapag amo, dapat sang-ayunan lang. Pero sa totoo, noon ko lang naalala na halos 2 buwan na pala akong walang tikim. Gusto mo ba, Madam? Hindi na ako nahiya na tanungin siya at halatang halata naman. Tsaka yung nakakaakit yung tingin sa akin, grabe yung tama sa akin. Tila nag-iimbita na tikman na bago pa matikman ng iba. E paano yun? Sabi ni Mang Anton, masigasig ka raw na helper namin. Hindi kita maalok ng pera. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob ko. Hininto ko ang sinasabi ni Madam Griselda sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap sa kanyang bewang, dahilan para magdikit kaming dalawa. Tara na, baka mas maganda ang kalabasan nito kasi nanay ka naman niya, sabi ko. At iyon ang simula namin ni Madam Griselda. May daan pala sa gilid ng bahay tungo sa kwarto niya. Grabe! Kapag pala byuda, masusold kang talaga. Daig pa ang inosenteng dalaga. Halos mapahiyaw agad ako sa tagal ng walang tikim sa kama. Gigil ko siyang pinagsawaan habang nakayakap ang kanyang mga binti sa aking bewang. At habang nakatingin ako sa kanya, parang si Marie Chris na pantasya ko ang aking naaninag. May hawig kasi sila. Hindi raw kami maririnig sa labas. Ganon ka high-tech ang kwarto ni Madam. Kaya naman lahat ng nalalaman ko sa pagpapaligaya ng babae ay ginawa ko sa kanya. Sobrang lungkot siguro niya. Namatayan nga kasi ng asawa. Nagulat pa ako nang aminin niya sa akin. Nauhaw na talaga siya. Kasi nung huli sanang tagpo nila ng mister niya, ay nabitin pa raw to dahil hindi na raw talaga tumatagal sa kama ang mister niya. Pagkatapos daw maaksidente, ay naiuwi pa nila to sa bahay at saka doon binawian ng buhay. Pagising nila, hindi na raw humihinga. Malungkot si Madam. Inis naman ako. Hindi ko akalain na masarap pala ang kombinasyon na yun. Talagang langit-ngit ang bakal niyang higaan
sa sobrang gigil ko sa kanya. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya umaayaw. Napakabango niya at parang dalaga pa ang itsura. Kahit na may edad na, kaya mas lalo kong ganado sa kanya. Ang isang beses ay naulit pa ng hindi na mabilang na beses. Inakala ko nga na magiging ayos din ako at matatanggap na ang pagkabigo ko kay Marie Chris dahil masaya naman kami ni Madam Criselda. Noong mga nakaraan nga, hindi na namin napag-uusapan ni Madam Criselda ang tungkol sa pagtingin ko kay Marie Chris. Swerte ko pa kasi nire-regaluhan niya ako sa tuwing matatapos ang session namin. Pero nang minsang mag-deliver ako ng tubig sa kanila at wala si Madam, nalaman ko ang pagkatakam ko kay Marie Chris ay hindi pa pala natutupok. Ang text ni Madam sa akin, dumiretso na ako sa bahay. Maaga raw siyang umalis at may kailangan gawin sa ibang sangay ng tubigan niya. Pinapadiretso na niya ako kasi may susi na ako. Sa tuwing wala si Marie Chris doon, pumupuslit kaming dalawa. Naging maingat kami sa lihim namin dahil maraming tsismosa. Sa gabi lang talaga kami pwedeng magsama. Maraming beses na akong nasubok ni Madam Criselda. Kaya tiwala niya sa akin na pag-deliver ng tubig lang talaga ang gagawin ko sa bahay niya. Ngunit iba pala ng araw na yon. Ang sabi ni Madam, maagang umalis si Marie Chris kasama raw ang nobyo. At tiyak daw na pag-uwi ng gabi ay tubig agad ang hahanapin. Nagwa-water soda raw kasi ang anak niya. Dahil dikit na kami ni Madam Criselda, may iilan siyang nababanggit sa akin tungkol kay Marie Chris, tulad ng matigas daw ang ulo. Papa's girl daw, kaya nagre-rebelde. Hindi raw masaway ni Madam Criselda, kahit ayaw raw nito sa nobyo ng babae, dahil pinipirahan lang daw ito. Sa mga kwentong yun, nakilang tagapakinig lang ako, at lihim na nalulungkot para kay Marie Chris. Ang ganda na niya kako tapos niloloko pa. Nakakagulat. Pero higit na nakakagulat na para bang tinaon talaga ni Marie Chris, nakakalapag ko lang ng tubig sa dispenser bago siya humiyaw ng pagkalakas. Hiyaw na tila nag-e-enjoy na medyo nahihirapan. Sigurado ko. Ang lakas pa ng kabog ng dibdib ko nang marating ko ang kwarto niya. Hindi na ako nahirapan. Nakaawang kasi ang pinto. Oo, Miss Callie. Nasa loob nga ng kwarto si Marie Chris. Nakatingin siya sa akin at tila inaabangan talaga niya ako. Kagat-labi siya na tila nangaakit at nag-iimbita sa kanyang kama habang nakabukas ang mga binti. Marahas akong napalunok habang nakatitig sa kanya. Tiyak ako sa ginawa niyang yun, ayun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Ang may mamagitan sa amin. Maya-maya tumayo si Marie Chris at uminom ng tubig. Nag-alkohol pa ng kamay at unti-unti niyang tinanggal ang kanyang suot sa aking harapan. Kinurot ko pa nga ang sarili ko dahil baka nananaginip lang ako, pero tunay ang nagaganap. Malaya ko siyang pinagmasdan hanggang sa muling nagtama ang mga mata namin at natawa siya nang makita ang umbok sa gitna ng pantalon ko. Palayain mo na yan. Tara na. Mahirap na masakal ng iba yan. Habang wala siya at habang may topak ako, simulan mo na. Sabi niya sa malambing na tono. Simpleng salita na pag-iimbita. Sinunggaban ko kaagad siya nang walang patumpik-tumpik. Kung gigil ako sa mami niya, mas lalo naman sa kanya. Mas malambot at mas grabe ang enerhiya ni Marie Chris. Sumasabay talaga sa edad. Napakaswerte ko noon. Dahil lang sa gwapo ako at maskulado, dalawang babae ang halinhinan kong pinagsasawaan kapag may libreng oras. Kung tatanungin niyo ako kung nakapili ba ako, ang sagot ko ay wala. Pareho kasing walang tapon. Parehong nakakabaliw. At parehong mapalaban pagdating sa kama.
Dahil lalaki ako at normal madarang, ang tanga-tanga ko. Hindi ko man lang nahulaan na sinadya pala ni Marie Chris ang lahat. Isang gabi, tinext niya ako. Ang sabi niya wala raw ang mami niya. Ako naman si tanga, sumigi. Hindi naman nagpaalam sa akin si Madam Griselda, kaya alam kong andun siya sa bahay. Pero nagpauto ako sa pangaakit ni Marie Chris. Nasa banyo kami ni Marie Chris. Rumaraga sa ang buhos ng shower. At rinig na rinig ang mga pigil na boses namin. Halos mapipikit kami pareho ni Marie Chris sa tindi ng kasabikan namin sa isa't isa. Alam niyo yung para ka ng mababaliw sa tindi ng tinatamasa. Nang walang ano-ano'y dumating si Madam Griselda at minura kami. Mga baboy raw kami. Pinagkatiwalaan daw niya ako pero yun pa ang ginanti ko. Nakasaksi ako ng eksena na hindi ko inaasahan. Si Marie Chris, sinabihan ng nanay niya na deserve lang daw ni Madam Griselda ang ginawa nito. Kasi nahuli daw niya ang nanay niya na nakaluhod sa harapan ng nobyo niya habang abala sa ginagawang himala. Tapos umiyak si Madam. Sinabi nito sa anak na ginawa lang nito yun kasi hindi nababagay ang kasintahan ni Marie Chris sa kanya at manloloko to. May pinakita pang picture si Madam nakuha sa cellphone nito. Nobyo ni Marie Chris, may kasamang ibang babae sa mall at may kuha pa na pumasok sa isang hotel. Sabihin niyong salasalabid na, ngunit tunay naman. Totoong buhay yun at nangyayari talaga. Nang maimasmasan ako, masinsinan kong kinausap ang mag-ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. At sa huli, pinili ko ang tama. Ang kalimutan sila at ang ligaya na handog nila sa akin. Iyon na ang huli naming pagkikitang tatlo. Dahil sa pangyayaring yun, nag-iisip na ako bago lumala pa ang lahat. Kesa muli akong makasira ng pagsasama nang dahil lang sa uhaw ng katawan. Nananalangin ako noon na sana nagkapatawaran na silang mag-ina. At tila nasagot naman ang panalangin ko. Dinalaw nila ako upang bigyan ng demand letter. Ninong daw ako sa kasal ni Marie Chris. Yun na lang daw ang bayad ko sa mga pagkakautang ko na pera at emosyonal sa kanilang mag-ina. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Callie. Sana nagustuhan mo at ng tagapakinig mo ang kwentong ito. Mag-iwan sana to ng mensahe sa inyo na ang pagtikim ay isa-isa lang. Masama ang dalawa. At baka matulad ka pa sa akin na nagbaon ng konsensya sa mahabang panahon bago nakausad.